saan ka nang galing, mas madali na matuntun mo kung saan ka. Yung ginawa ko po nung ako pinaging isang guro sa halip na magturo sa eskwelahan, mas malaki po yung vision na sinasan ko sa balikat ko. Bawat komunidad po ay ililibot ko na Bataan, Pampanga, Tarlac at yung Sambales para lang po ituro sa kanila yung basic na karapatan namin, yung mga katutubo na kapantay natin yung mga nasa kapatagan at meron tayong kapantay na pribilehiyo. At yung lagi kong sinasabi sa kanila, huwag iiwanan yung isa. Kasi pag sa amin po, pag 12 anyos na, pinapakasal na talaga. Sabi ko sana kahit ikasal na po kayo sana sa mga bata. 10 years old na babae. Basta po may puberty na, nagre-regla na po yung babae. Pinakakasal na po. So, sinabi ko sa kanila na dapat kahit kasal na kayo, ilaban niyo sa inyong mga magulang at sa inyong mga biyanan na dapat pag-aralin kayo, huwag kayong titigil sa pag-aralin. Kasi babae kayo, susuka lang nila kayo sa gawain ba. Yun po yung pinasan ko minsan na kaya naging ambassador po ako ng education na amin po din. Yun po yung sinusulong ko hanggang sa kasal. Hindi lang sa Pinas. Hindi lang sa Pinas. So happy to be one. Ako nga pala si Sir Dali. Ang grade first from the Tagigaraw. Actually, dalawa yung iba na at saka gadang from sa dalawa pa. Yung ganang saan galing? Ito kasi sa dalawa. Hindi kaling ata. Sa Pilipinas may ata. Ito naman. Pagka yung pinapalulo. Sakto may witness ko from Luzon. Dalawa witness mo from Luzon. Ngayon, I join in certain competition kasi gusto ko isulong yung cultural ng high community and ipaliwanag sa kanila na lahat tayo pantay-pantay. At of course, bilang model ng IT community, gusto ko rin yun bigyan atensyon, edukasyon ng bawat isa kasi sa maagang pag-asawa which is kailangan natin i-open lahat, like parang for me, gusto ko kasi na sa wastong edad doon lamang sila dapat magkaroon ng asawa talaga. At gusto ko matuto sila yung ipagmalaki pa yung IT communities, hindi lang dito sa Pilipinas, pati na rin sa Pilipinas. Tapos, hindi kami sa ano. Alala ko muna kung saan para kasi magkakalala tayo. Ako si Dato Matsulod, ang galing sa Davao del Norte. Ganun pa rin ang sasabihin ko sa inyo, yung nakapasang sa balikan natin bawat isa, panindigan natin, ipaglaban natin ang ating pagkatribo kasi tayo dito sa mundong ito ay lahat tayo tribo. Ang problema lang, hindi natin recognize. Pero ngayon pa man, nandito kayo, recognize nyo, tribo tayo, ipaglaban natin. Kasi kawawa naman yung mga bata. Tulad itong dalawang ito, galing ng Mindanao. Itong isa mutik na asawa, 14 anyos. Ang ginawa ko, pinapunta ko siya dito para hindi maasawa ng maaga kasi yung bata pa asawa kagad kasi Traditional. nagkaroon ng utang na loob ang magulang yung lalaki. Walang perang ibigay na pera, ang binigay siya. Ang ginawa ko, sigla lang ko ng pamasahe at gusto naman niya makawala doon sa aming lugar. Gusto ko pumunta dyan.
nagbiyahe siya ng Davao nung nakaraang buwan, siya lang mag-isa, tracking. Kasi asaway na siya ng ano eh, ng nakautang ng loob nung magulang niya. No? Ang ginawa ko, dalang ko ng umasay na tracking ko punta dito. Kasi ayaw ko na makasama ng maaga. Kasi makahiwalay din yan. Kasi hindi pa yan, anong tawag nito? Bata pa, hindi pa sila handa. Hindi pa hinog yung isipan mo. Yun lang yun ang hinihiling ko na pamasang sa balikan natin yung mga tawag ito, Obligasyon. panindigan natin. Hindi naman sa pira, hindi sa pira. Ang kailangan ang ating pagkatao na maging ano ka sa ospital. Respeto ba? Respeto ka sa tao. Tribo man o hindi. Kasi mahirap naman na tribo lang respeto natin. Makipagkapwa tayo. Kasi yung tayo na Pwede rin tayo pumunta dun sa kanilang tribo. Kasi yung tribo niya, tribo din. Para makilala niyo kung saan ba yung mga tiga-actor ng mga. Hindi tayo magpatawag ng isang, malapit lang naman ang Cagayan de Oro sa Davao. Malapit lang. Kasi Dito po ang pwede tayo magkaroon ng isang summit doon, ceremony, bilang pagkalagay namin sa inyong mga princess at dapo. Kaya sila patawag doon, magkaroon tayo ng isang another ritual na lahat ng mga dato patawag natin doon. I-recognize natin na sila yung mga bagong bahagi ng ating set natin lang. Pero mas maganda rin yung pati natin doon sa akin, patawag din natin sila. Ulit din ang lang. But anyway, si Dato Pacholo ay ang kanyang obligasyon ay ituloy sa kabataan yung mga kwento ng buhay ng mga kapatid natin. Kasi sila nagtuturo sa ano ba yung mga ninuno, no? Kaya may mga bata. Minsan gumagawa sila ng mga pelikula na cellphone lang ang gamit para ipakita ko ano yung kultura no, sa natin tuturo. No? Yun ang maganda lang kay Dato Pacholo. Kaya lang, sa Metro Manila kasi ako sa bilang dato, sana maging bahagi kami ng Bagani, yung Order of Bagani. Ang purpose natin dito, pinapalakas lang natin yung mga katulad ko, katulad ninyo, na may kakayahan sa gobyerno, may kakayahan sa lipunan na lumaban, no? Kasi tayo mga katutubo minsan, apito mga to eh. Pero tayo mga marunong, dahil yan na yung obligation natin, kailangan natin palakasin yung ating samahan na parang itaas natin yung mga katutubo sa ganitong klaseng pagkikilala, yung pagkikilala natin bilang indigenous people. So kayo naman sir, dahil may ritual naman kayo, may mga pagbabago lang ng konti sa inyo, baka maramdaman nyo, huwag lang kayo manibago. Baka may mga, bigyan na lang kayo may concern sa mga katutubo, bigyan na lang kayo nag-iiba yung ano ninyo. May ganun po kasi hindi naman siya power, pero gabay po yun. Actually, napakaganda nga po ng dato. So, welcome to Akta Manobo, welcome to the Order of Bagani. Marami pa tayong pagkasamahan, lalo sa inyo naman sa Cagayan de Oro. Papasal ang mga Manobo ko, kaya kailangan magpatawag tayo ng isang summit sa Cagayan de Oro. Pupunta kami doon with Akta Manobo para